babalikan mo pa ba yung taong sobra mong minahal kahit nasaktan ka na niya ng sobra? Ang hirap. Sakit, no? Ang sakit. Sa akin, naniniwala kasi ako sa unlimited chances eh. Siguro, depende na lang ako kung ano yung ginawa niya para masaktan ako. Doon na lang ako magbe-bear. Kasi, alam mo, meron kasi tayong mga, masasaktan nila tayo na hindi nila alam na nasasaktan nila tayo. Pero meron din naman yung sakit na pwedeng idulot nila sa atin na sinadya nilang gawin. Tulad ng cheating. Pag nagloko yung partner ko, pakiramdam ko mahihirapan na akong magbalik ng tiwala. Kasi una-una sa lahat, kapag nagloko siya, ibig sabihin, hindi niya nire-respeto yung relasyon namin. Ngayon, kung mga ano lang naman, mga bagay na unaware siya na parang, ito, off to sa akin, ganyan. Syempre, yun, mapapalagpas ko. Lagi kong nasa isip na mas malaki yung pagmamahal ko sa kanya kaysa sa mga bagay na ginagawa niya. Napunta na rin kasi ako sa sitwasyon na niloko ko eh. Pero pinatawad ko pa rin. Binigyan ko pa rin ng pagkakataon. Kaya hindi ko masabi kung talagang babalik ako o hindi. Pero sa akin, naniniwala ako na lahat ng tao ay may karapatang magbago. Kayang magbago. Maniniwala din ako sa sinabi mo, sa unlimited chances. Pero, may hangganan kasi talaga lahat. Naniniwala ako sa unlimited chances pero hindi ko alam kung hanggang kailan yung unlimited chances na kaya kong ibigay. Mararamdaman mo rin kasi siya no? Pero para sa akin, kung mahal ko pa yung tao kahit sobra akong nasaktan nun, babalik ako. That's so you! Talaga yan! Ayoko magkaroon ng regrets sa sarili ko. Pero ginawa ko yun dahil nagmamahal ako. Hindi ko yun ginawa dahil lang sa tanga ko. Kasi okay. Diba? Kasi lagi sinasabi ng ibang tao na ang tanga-tanga mo na, sobrang tanga-tanga mo na, pero hindi nila alam kung bakit ko ginagawa yun. Dahil nagmamahal ako, kaya ko yung ginagawa. So, ang tawag doon sa sinasabi nilang tanga is pagmamahal. Diba? Kapag naging tanga ka sa pag-ibig, ibig sabihin nagmahal ka ng totoo. At ng sobra. Ng sobra. So, hindi ko lolokohin yung sarili ko kung mahal ko pa yung tao. Tapos, bumalik siya kahit sobra ng sakit ng ginawa niya sa akin, babalik ako. Kasi, what if, dun sa chances na binigay ko sa kanya kahit sobra niya na ako nasaktan, is mag-work kaming dalawa ulit. Mas mag-work. Dun pala yung change na hinahanap. Dun pala yun, diba? Ayun pala yung chances na magiging okay at magiging worth it lahat. Pero, hindi lahat talaga. May times na binibigyan ng chances, mas lumalala pa yung nangyayari. At naniniwala din ako talaga din sa mga sinasabi ng iba na pag binigyan mo ng chance yan, kahit niloko ka na, uulit-ulitin na lang yan. May mga sitwasyon na ganun yung nangyayari. Kaya nga, it depends on the situation pa rin talaga. Pero kung hindi ko na mahal yung isang tao, tapos sobra na yung ginawa niya sa aking pagkakamali, tapos babalik siya, hindi na. Hindi ko na babalikan yung taong yun. Kasi hindi na ako papayag na mawasak ulit ng dahil sa kanya. Hindi na ako papayag na maubos ulit at umiyak ulit gabi-gabi ng dahil sa kanya. Ngayong okay na ako, siguro sa iba ko na ibibigay yung pagmamahal na dapat sa'yo ko binigay pero sinayang mo lang. Okay lang kahit masaktan ako ulit. Sabi ko nga sa sarili ko, okay lang na ako yung masaktan, wag lang ako yung makasakit. Pero alam mo, yung point na sinabi mo, sobrang totoo yun. Na kapag mahal mo pa yung tao, ilaban mo. Parang pag tinanong mo sa akin yan ngayon, for example, yung tanong na yan, sasabihin ko pag nagloko talaga, automatic sagot ko. Pag nagloko yan, ako tapos namin yan. Pero pag nandun ako sa sitwasyon at mahal na mahal ko yung tao, alam ko rin yung kaya kong ibigay. Pagbibigyan ko pa rin. Sa panahon na yun yung tingin mong tamang gawin. Diba? Kasi nga, mahal mo. So bakit mo palalagpasin yung pagkakataon na masira yung relasyon na binuo ninyo? Para lang sa isang pagkakamali na kaya namang ayusin sa isa pang pagkakataon, di ba? Kasi napag-uusapan naman talaga lahat ng bagay, di ba? Pero sabi ko nga, it depends on the situation. It's just that kaya tayo magkaibigan kasi parehas tayo.